Hi guys! So ngayon nga po pala is magkakaroon tayo ng Honey's review para dito sa ating mini UPS or uninterrupted power supply para hindi po kayo nawawalan ng internet connection or hindi po namamatay yung ating mga CCTV camera. Tara, samahan niyo ako dito. So yun nga guys, eto naman po, once na nag-checkout kayo ng ating UPS or uninterrupted power supply, syempre mga kasama na ito sa box, buksan natin. Unang-una nandiyan po yung pinaka-manual po niya, kung ano po yung mga pwede nyo i-connect. So yan po, lahat po sila makikita sa pinaka-manual nito. At syempre nandiyan din yung iba niyang mga information. So pwede nyo pong basahin po yan at syempre complete na rin po sa ating video natin. So dito, nandito yung pinaka-UPS natin o yung ating uninterrupted power supply. And then may mga kasama po siya. Ito po yung pinaka-power source po niya. Ayan, power source mula 220 volts. And then may mga kasama po siya na pang 12 volts natin guys. From single at mag-split po siya sa dalawa. And then meron din po siyang single dito na nakakasama po. Okay? So yun nga guys. So unang-una sa lahat, ang gagawin muna natin is kailangan mo natin malaman kung paano nga ba siya binubuksan at kung para saan po yung mga nakakabit dito sa may likuran po niya. Okay? So dito unang-una sa lahat, dito guys, dito nyo po makikita kung ilan pa yung battery percentage po niya. So ayan, pipindutin lang po ito ng 3 seconds para sumindi yung ating UPS. Dito guys, may nakasulat dyan na 100%, 75%, 50%, or 25% yan po yung battery life ng ating UPS. Dito naman sa may status, dito nyo po makikita, kapag ito nakakulay pula, ibig sabihin, yung battery po ng ating UPS yung ating ginagamit. Pero pag ito po nakakulay green, it means nakasaksak po ito or kumukuha po siya ng power sa ating mga kuryente po natin. So dito, pagdating po sa likod natin guys, meron kayong makikita dito na input o yung pinakasaksakan ng ating UPS. Dito po siya magkakarga. Dito naman po nakakabit yung ating 9 volts. So ito po is 1 ampere po ito. And then 12 volts po natin, 1 ampere din po siya. Pagdating sa 5 volts, 2 ampere po ito. At yung ating sa may USB natin dito guys. Okay, so 2 ampere din po ito. And then dito naman, nandito yung pinaka-resetting button niya kapag i-reset nyo po siya. PoE, kung meron po kayong mga CCTV camera na supported ng PoE or Power over Ethernet. So katulad po ng mga ganito. Ayan, so dito naman guys, dito naman po yung pinaka-LAN port po niya kung saan dito nyo po pwede i-direct din sa atin mula po sa ating Wi-Fi modem po natin guys. Pwede kayong mag-select po dyan, pwede po siya naka 15 volts or kaya 24 volts naman po siya guys. So, okay, so dito, i-check naman po natin dito kung tama ba yung mga nakakabit dito na mga voltahe sa likuran natin guys. So yan, gamit tayo dito ng ating power meter. So yun nga guys, dito is gagamit muna tayo ng pinaka-cord niya. So free na rin po ito sa ating UPS. Ilalagay muna natin ito dito sa ating 9 volts para matest natin kung 9 volts din talagang ilalabas niya. So lagay natin sa may gilid and then boom. So ayan, 9.22 ang nilalabas natin dito. And then next naman po natin dito, ikakabit naman po natin dito sa may 12 volts. So ayan, ang lumalabas sa kanya is 11.78 volts po. So ayan, ang Honey's review na to guys, para sigurado talaga na legit po yung mabibili nyo ng mga item natin dito. Okay, so next naman natin sa 5 volts naman po tayo. So ayan, ang nilalabas po niya is 5.01. So ibig sabihin is okay din po siya. Sa mga susunod naman natin dito guys is hindi na po natin ito ma-check dahil wala po tayong gamit para dyan. So dito sa USB natin dito guys is 5 volts 2 ampere po ito. And then sa 5 volts 2 ampere din po siya. And then 12 volts 1 ampere din po ito. So dito naman po is 9 volts and 1 ampere din po ito. Okay? So dito is para na tulad ng sabi ko, para sa mga PoE o Power over Internet na mga CCTV camera. At dito naman direct naman po sa ating mga Wi-Fi modem po natin guys. May selector siya. Pwede po siya naka 15 volts. Pwede din po siya naka 24 volts po. Okay? So, ayan guys. So, dito naman mag-test naman tayo kung gaano nga ba katagal yung magagamit natin once na nagumamit tayo ng mga CCTV o kaya ng ating mga Wi-Fi modem guys. Tara, next tayo. So, yun nga guys, dito is meron tayong CCTV camera na waterproof. So, ito po is 12 volts and 2 ampere. Tingnan po natin kung gagana po ito sa ating port na 12 volts and 1 ampere natin guys. So, dito sasaksak natin yan. And then, ayun, so yung gumana yung ating CCTV camera. So dito, based sa experience ko po na na-testing ko na siya, Honey's review natin, tumatagal po ito up to 4 to 5 hours po siya. Okay, after na mga 5 hours po, ayan, umaabot na po yung ating battery percentage ng 20 ng 25%.
So, ayan, pwede po itong gamitin kung sakaling mawalan po kayo ng kuryente. Hanggang 5 hours. Okay, hanggang 5 hours meron po tayong nakasindi na CCTV camera kahit wala tayong kuryente, guys. Okay? Tingnan naman po dito sa ating CCTV camera na isa. So, dito naman po, is meron naman po tayo dito na 5 volts and 2 ampere naman po ito, guys. Okay? So, dito kapag sinaksak natin yan dito sa ating USB port, so, tingnan natin kung gagana din siya. So dito guys, gumagana yung ating CCTV camera na 5 volts and 1.5 ampere. So dito pagkasama yung modem, Honest review natin tumatagal po siya hanggang 5 hours. So dito next naman tayo para sa ating modem. At dito naman po sa ating modem guys, Honest review po natin dito, tumatagal po ito hanggang 6 to 7 hours po. So kagandahan pa dito guys, itong UPS po natin dito, hindi tulad ng ibang UPS na kapag nawalan ng kuryente is mamamatay muna saglit tapos tsaka po siya magbibigay ng power supply. Dito continuous lang po magbigay po ng power supply po niya guys. Okay? So ayan po, maraming salamat po sa mga nanood ng ating mga video. So ayan, sa may mga tanong pa or may mga concern po kayo, please let me know, just comment down below para masagot natin lahat ng mga tanong po guys. Maraming salamat and God bless.